Alam mo ba na kahit 14 pieces lang yung mabenta mo kada araw, ay pwede ka nang kumita ng 96,000 sa loob ng isang taon. Bukod na puhunan doon. Ayan, una maglagay ka ng 3 cups ng giniling na malagkit. Sunod, 1 1/3 cups ng harina. Kahit anong klase ng harina, pwede naman. Tapos tubig, 1.5 cups. Tapos haluan mo ng 1 kutsara ng ube flavor, yung food coloring, oo. Pwedeng liquid, pwedeng powder. Kahit ano, pwede ring gel. Kahit anong texture ng food flavoring na gusto mong ilagay, basta violet. Yan, hinalo ko siya sa tubig para kapag nilagay ko siya sa dry mixture, mas madali siyang ihalo. Oo, para mas madaling i-spread yung kulay niya. Yung listahan ng recipe at saka costing nasa dulo ng video. Pwede mo namang i-forward yung video kung tinatamad ka ng panoorin to o naiinip ka, ganun. I-forward mo na lang. Yan, tas haluin mo lang. Unti-unti ang paglagay para matansya mo. Pero ganun din naman yan. Basta para mas ano yung texture niya. Mas maganda kung hahaluin mo siya ng gamit yung kamay mo. Kung wala kang gloves, pwede ka maghugas ng kamay o pwede naman yun. Tapos haluin mo siya hanggang sa mag-form siya ng dough. Yan. Hanggat may puti-puti po siya, huwag kang titigil sa sa paghalo o pagmasa. Kapag sa tingin mo, nabalot na lahat ng violet color, ayan, katulad na sa video, pwede mo na siyang, ayan, kayud-kayurin. Kasi yung texture na to, iba to sa texture na ginagawa kong karaniwang puto bongbong eh. Ito kasi medyo mas malambot. Ayan. Kailangan talagang kayurin para mas magmukha siyang puto bongbong texture. Medyo matrabaho yung gantong paraan. Ngayon ko lang ginawa yung ganitong paraan na to. Oo, kung napanood nyo na iba ko pang paraan ng pagluto ng puto bongbong. Ayan, tapos bawat isang hinge cups, merong half cup ng grated puto bongbong. Yung sukat ng hinge cups na ginamit ko dito, 150 ml. Bago mo ilagay yung puto bongbong, pahiran mo muna ng ayan, margarine. Margarine lang gamitin mo, kaya pwede ring mantika para hindi dumikit. Yan, medyo i-spread mo lang. Huwag mong didiinan yung kapag yung pagkalat ng puto bongbong kasi malagkit nga siya. Kailangan talaga mas siya. Hindi pwedeng masiksik. Oo, para magmukha talaga siyang puto bongbong texture. Ano ba 'yon? Yan, tapos ulitin mo lang yung yung steps na to hanggang sa matapos ka. Ganun lang. Mas maganda kung ganyan ang gagawin mo, bawat sukat, kalahating cups. Diyan mo mismo isalo na yung yung puto bongbong na kinakayod mo. Kasi mas mas nasisiksik kung sa mismong bowl mo palang kukunin bago mo isalin sa half cup. O yung tsaka mo palang ang tawag doon, tatakalin. Idirekta mo na sa cups para para hindi siya masiksik. Kailangan kasi buwaghag eh. Yan, katulad ng mga nasa video na yan. Kailangan ganyan. Meron akong isa dyan na nasiksik eh. O, ang pangit ng texture nun. Pero, ganun pa rin naman yung lasa. Ayan, kapag isasalang mo sa steamer yan, siguraduhin mo na yung tubig sa steamer, kumukulo na. Oo, kapag tingin mo hindi pa kumukulo, wag mo muna isalang. Tapos, ang ginawa ko, bawat puto bongbong na hilaw, nilagyan ko pa ng konting tubig. Kung makikita nyo sa video, ganyan. Konti lang. Kung gusto mong yung texture ng puto bongbong mo, mas malambot, yung pagkakunat niya, lagyan mo ng tubig. Oo, kasi ang ginawa ko, ayan, tinakpan ko siya kasi feeling ko, pag dumikit siya sa takip ng steamer, baka malusaw. Pero okay naman, hindi naman siya. Oo. Ganyan yung unang steps. Kung tatakpan mo, lagyan mo siya ng tubig. Yan. Ulitin ko yung listahan ng recipe at saka costing nasa dulo ng video. Yan, tapos i-steam mo lang ng 12 minutes. Pwedeng 10 minutes sa mahinang apoy. Yan, pagkalipas ng 12 minutes, kung mapapansin nyo, yung puto bongbong natin, yung kulay, mas magiging dark siya, magiging dark violet. Ibig sabihin nun, mas luto na siya. Pero kapag tingin mo, light pa rin yung pagka-violet niya, wag mo munang ihango. Ibig sabihin, hilaw pa yun. Ayan, katulad nyo na sa video. Mas nag-dark violet siya. Yan, tapos ihango mo lang. Ingat lang sa paghango kasi nga mainit. Ayan, itong pangalawang salang ko, hindi ko na kumbaga, hindi ko na siya tinakpan. Kung makikita nyo, ayun Oo, ganun. Pwedeng hindi mo natakpan. Para mas ma-absorb ng puto bongbong yung singaw ng steamer.
Ganun. Ayan. Tapos kapag natapos ka ng i-steam lahat, buksan mo na lahat, tanggalin mo yung mga takip. Oo. Yan. Tapos, yung sa margarine, para sa toppings, depende sa gusto mo o depende sa bibili, kung gaano karami yung gusto. Yan, ipahid mo lang siya. Yung texture nito, nung ating puto bumbong, kahit na hinaluan ko to ng harina, parehas sa parehas lang nung texture niya sa binibili sa palengke. Oo, kasi nitong nakaraan, bumibili kami sa palengke ng puto bumbong. Parehas lang nung texture nung gawa ko na to. Yung pinagkaiba lang yung shape. Itong sa akin, bilog. 'Di ba? Pero yung sa palengking binibili, nakaraniwan, mga pahaba. Pero parehas pa rin ng texture, pati yung lasa. Wala naman lasa Oo. Hindi naman lumasa yung harina. Ayan, yung kinayod na na nyog, depende sa dami na gusto mo. Yung cheese din, ganun din, depende rin sa gusto mo. Ayan. Tapos yung sa sauce, yung pangpatamis natin, 1 kutsara bawat isang hinge cups. O kaya depende sa gustong depende sa gusto nung kakain. Oo, depende sa panlasa. Pero kung wala kang condensed milk, pwede rin namang asukal lang ilagay mo. Oo, pero depende mo na lang din sa panlasa nung kakain o depende sa iyo sa gagawa. Yung listahan ng recipe at saka costing nasa dulo. Tapos takpan mo na 'yan. Oo, maganda yung lalagyan na gantong hinge cups kasi kahit maalog-alog, kahit na ibali-baligtad mo, itagilid mo, hindi matatapon. Oo, para na siyang nakalak yung takip. Kung gusto mo malaman kung magkano to pwedeng itinda, i-forward mo na lang yung video. Ito, lantakan time na to. Ang pangalan ng recipe na to is Special Puto Bumbong in a Cup. Oo. Hindi to yung karaniwan na puto bumbong na nakikita mo kasi iba yung shape niya, iba rin yung lalagyan. Oo. Pero, sinasabi ko sa inyo, masarap yung lasa niya. Oo. Sobra. Kahit hindi nilagyan ng asukal kasi yung condensed milk matamis na Sige na, goodbye, good luck. Love you.